Heavenly Father, thank you for bringing us again today. We thank you for you spared us mula sa nagdaang dalawang bagyo. But we also ask na iyo din pong alalahanin ang mga nasalanta. Comfort them, O Lord. Strengthen them. Help them recover. Restore their community and their homes. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Please guide our hearts. Bantayan mo po ang aming puso, ang aming isip, as we begin to worship you sa pamamagitan po ng mensahe. O Lord, speak to us. Help us to open our mind, thoughtful in every moment, and kind in all we do. Bless our time together, O Lord, and let everything we say and do bring honor to your name. Salamat po sa inyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen. Good morning to our church family. Salamat sa inyong presensya. Habaan po sana ang inyong pasensya nang sa dulo ay maging masaya. Ang hirap po kasing sundan yung there's more, di ba? Alam niyo sa bahay namin, maraming daga. At ang mga dagang ito, nagsiksikan sa dibdib ko. Kaya, pasensya na, hirap po akong bumuelo. Pangalawa, malamig ang panahon. Kulang ako sa chocolate, hindi ho hyper. Kaya kanina pinilit kong magkape. To our guests, welcome po sa All Generations. Hindi aksidente na nandito po kayo dahil may layunin ng Diyos para sa inyo. At sa aming online viewers, may online viewers, kamusta po kayo? O kumustahin na rin po namin kayo? I hope that you're doing well and good. So again, let us open our hearts and lift up the name of Jesus together. God is moving. And we are excited, parang hindi and we are excited for what He's do about. Pagkasyahin nyo na lang yung English ko. Pasensya na kayo, suot ko kasi yung binigay sa aking sapatos ni Pastor Benji. Kaya sabi ko, naku, sana pati yung spirito sumanib. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga, the message is about the art of choosing. Pati sa pagpili, may art. And finding peace in an anxious world. Alam mo, kanina ko pa pinapractice tong anxious. Dapat pala, pinalitan ko na lang yung title. Nagkakabulol-bulol po ako Anxious world. Ba? Philippians chapter 4, verse 1 to 9. Ang historical background po nito ay, Paul in prison with Silas. Nakakulong po niyan si Paul kasama si Silas nung isinulat niya ang kanyang letter to the Philippi. Around 60 to 62 AD. Ang tagal na po, Ang Philippi ay isang Roman colony in Macedonia. So, alam nyo naman po ang mga Philippians ay hindi sila Hudyo. Sila po ay Hentil, katulad natin, Hentil, pero mas tisoy sila. Parang Pastor Garvic Garcia, parang ganun.
They were Gentiles exercising pagan practices. Ito po yung kanilang, pwede nating sabing, natutunang spirituality during sa kanilang lugar or during their time also. One of the earliest Christians community in Europe, well, siyempre, founded by Paul during his second missionary journey. This church was close to Paul's heart. Alam niyo po kung bakit? Bakit malapit? Kay Paul, sa puso ni Paul, ang mga taga-Pilipay, ang mga Christians sa Pilipay, for they were known for its strong bond of love and partnership in spreading the gospel. Kaya mahal na mahal ni Paul ang mga taga-Pilipay. Kasi yung bond of love nila, silang mga manggagawa, ay talaga naman, hindi mo mapaghiwalay. Pero pag nag-away, ganun na lang din. Yun ang sikreto sa isa sa mga nakita ko rito, bakit they have a strong bond of love. Kasi ang hirap nga naman, di ba, kung meron tayong mga differences, parang ang hirap humugot ng strong bond of love. Ang sikreto, nakita ko, yung kanilang pag-share ng gospel sa lugar nila. Oy, hindi porket ako yung evangelism pastor nyo, one-sided ako. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon. Tingnan nyo po itong letter na to. Is filled with joy and encouragement. Even he faces hardship. Kahit siya nakakulong, sumulat siya, punong-puno ng pagmamahal at encouragement. Kasi may pag-ibig eh. May pag-ibig. Paul addresses the art of choosing, the deliberate o pinag-iisipan niyang maigi or intentional siya sa kanyang mga faithful decisions with the believers must make in the face of conflict. Kahit may conflict, kahit may anxiety, kahit may external pressure, kahit may persecution, ito yung mga external pressures na nararamdaman nila before. Oppositions, kahit naman hanggang sa atin ngayon, ganun pa rin. Strong pagan influence, very cultural and social, and with internal discord. Social kasi marginalized yung time nila noon. Parang sa atin din ngayon, di ba? Pag alam na Kristiyano ka, oops, diyan ka lang. Hindi ka pwede sa amin. Marginalized. And internal discord. Ito yung mga conflict na nangyayari within the group pa. In us today, every day, we face with an overwhelming number of choices. From what to wear, ano bang susuotin ko? Ako, 1 linggo kong pinag-isipan eh. Susuotin lang yan Saan kami kakain? Saan kami o-order ng pagkain? Anong kakainin ko? Namin, ni Jeanette? Ng mga anak ko? Di ba? From the small decisions to a life-altering ones. Karamihan sa atin, the weight of these choices and the pressure to make the right ones is a source of constant anxiety. Kasi kadalasan, lagi nating hinahabol yung mga bagay na akala natin magbibigay talaga sa atin ng totoong kaligayahan at totoong kapayapaan.
But at the end, only to find that it leaves us feeling empty. We have no options. And yet, so little peace. Ang tunay na kapayapaan is not the result of choosing the right circumstances, but of making the right choices within our circumstances. Paul teaches us that by intentionally choosing unity, prayer, and godly focus, we can experience the peace of God that transcends all understanding. Sabi ko nga po kanina, ang pagpili ay isang sining kasi pinag-iisipan ito. Although some says it is a science, it is psychology, pero may part pa rin ng art or sining kasi pinag-iisipan ang bawat desisyon. Katulad ng isang artist na pumipili ng kulay, estilo o tema para sa kanyang obra. Ang isang tao ay pumipili rin ng mga option base sa kung ano ang pinakaangkop o pinakamabuti sa sitwasyon. Ayan, hindi ko alam kung ano nakain ko eh. May tatlong mahalagang bagay na itinuro si Paul para maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. So noon pa man, pinractice na ni Paul ang art of choosing. At una dyan ay ang choosing unity over conflict. Nabasa po natin yan sa verse 1 to 3. The choice to agree. Kailangan piliin mo ang pagkakasundo o pagsang-ayon. Paul begins by addressing a specific and very human problem. May dalawang miyembro, si Euodia and si Syntyche, were in conflict. This was not a theological agreement. Hindi po ito theological matters or disagreement, but a personal one. Medyo personal ang kanilang sigalot and threatened the unity of the church. In Filipino culture, sa ating kultura, meron po tayong tinatawag na pakikisama or getting along with others. But we also know how personal conflict can grow and divide communities. Alam po ni Paul yan. So, conflict, pwedeng mahati, pwedeng magkaroon ng problema, hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi sa group at pati maapektuhan pati ang ministry. Sa kulungan, a place where Paul's places severely limited, kasi nakakulong di ba? So, yung kanyang choices ay limitado. Tingnan natin yung Paul's passion. Look at how Paul write the letter. Sabi niya sa verse 1, whom I love and long for, my beloved. Mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, kahit may sigalot. Naranasan niyo ba yan na kayo ay merong nakaaway, tapos sinabi niyo sa sarili niyo, nagagalak pa rin ako sa kanya. Di ba hindi? Ang hirap. Tama ba, Kuya Boyet? Ang hirap, di ba? Natutuwa pa rin ako sa kanya. Natutuwa. Naaway mo nga. Di ba? Pero si Paul, sabi niya, minamahal at pinananabikan. Gusto mo pang makita? Si Paul ganun, kasi nakakulong siya Pero pinananabikan niya anuman yung pagtatalo ng kanyang mga kamanggagawa. Mahalaga sila kay Pablo. Ang buong Pilipay
at ang kanyang mga kamanggagawa. In verse 1b says, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na, may karugtong yon, but wait, there's more, na nakaugnay sa Panginoon. Ayun yun eh. Nagbigay na ng solusyon si Pablo bago pa dahil sa nangyayari sa kanila. Nagbigay na siya ng solusyon. Ano yon? Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay in any situation. Sabi niya ganon, kaugnay dahil kayo ay may ugnayan sa Panginoon. What's true in P6? Alam din ni Paul to, nag-aral din kaya siya ng P6. Favorite niyo ba ang subject na P6? No? Yes? O, bahala kayo. Kung paborito niyo to, alam niyo ang ibig sabihin ng cohesion. Hindi? Sabi na, hindi niyo paborito eh. Ang cohesion builds strength. Sa dalawang nagtatalo, mahalaga kay Pablo ang dalawang ito dahil sila ay part ng cohesion that will build strength for the church. Sabi niya nga, ano ang address niya kay Clemente? Pinili ni Paul na pagbatiin ng dalawa sa tulong na din ng iba pang mga kasama. Tulong-tulong po sila. Even si Clemente, tinawag niya. Anong address niya kay Clemente? Ang tapat kong katuwang. Galing, no? Ano kaya yung pakiramdam na tawagin kang si Boyet, ang tapat kong kaibigan? Wow! Ba? Ano kayang may tumawag na ba sa inyo? Si Janet, lagi akong tinatawag yan eh. Si Bik-Bik, ang tapat kong asawa. Niwala mo. Hindi, totoo. Pangalawa, the choice to agree, and second is the choice to find common grounds. Sabi kasi po kanina, kaugnay sa Panginoon. The choice to find common ground, ang instruction po ni Paul dito, for them to agree, although it is not for them to agree in every single point, but to agree in the Lord. He reminds them that their shared identity in Christ and their names being in the book of life are far more important than any disagreement. The choice for a Christian is to prioritize our spiritual unity over personal differences. Isang tabi po natin yung ating pagkakaiba at piliin lagi natin ang ating spiritual unity dahil sabi po ni Pablo at sabi ng Diyos, may kaugnayan tayo sa Panginoon. Yung natapos nating sermon series about the book of Colossians, nakita natin yung supremacy ni Christ over anything else. In Paul says, chapter 2 ng Philippians, verse 2, being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Nagkakaisa, nagkakasundo. Tignan natin ang sinabi ni Henry Nouwen. Si Henry Nouwen ay isang Catholic priest. But I like his idea. Sabi niya, community is a sign that love is possible in a broken world. Pwede ho tayong mag-connect. Pwede tayong kumonek. Pwede tayong mag-care. Ano ba yung mag-care sa Tagalog?
Mag-care. Hindi ma-care, ha? Mag-care. Di ba? Sa iba. Mahalaga yun. We support each other and create a space where love is real, for that will heal that broken world na sinasabi ni Henry Nouwen. Hindi ko alam kung magbarkada itong si Henry Nouwen and si Desmond Tutu. Sabi ni Desmond Tutu, "My humanity is bound in yours, for we can only be human together." For we can only be human together. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng Christian community. Ako ay dahil sa ating pagkakaisa. Ipinahihiwatig nito ang ideya na ang pagkatao o pagkakaroon ng halaga ng isang tao ay nakasalalay at nakaugat sa pagkakaisa at ugnayan natin sa iba. Ang ganda ng idea ni Henry Nouwen at ni Desmond Tutu. Sana manatili ito sa ating puso't isipan, huwag nating sirain, maging ang ating Christian community. May tatlong magkakaibigan. Ito, story na to. Parang nabuhayan kayo. May tatlong magkakaibigan. Matatanda na sila. Tatlong babaeng magkakaibigan. Meron silang, tuwing umaga, meron silang pagtitipon nakatira sila sa isang bahay. So, nasa kitchen, tumayo, sabi ng isang matandang babae, sabi niya, "Besh," kala nyo kayo lang, "Besh, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape?" Sabi niya dun tatlo sila, huwag kayong malito. "Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape?" Sabi niya. Narinig nung kaibigan niya, tumayo, pumunta ng kusina para magtimpla ng kape. Maya-maya, bumalik. Sabi niya, "Besh, ano nga ba yung titimplahin ko sa'yo? Kape o tsaa?" Sabi niya gano'n. Sabi nung pangalawang babae, "Ha? Nagpapatimpla ba ako sa'yo?" Sabi nung pangatlong babae, tumayo. Sabi niya, "Makakalimutin na ata kayo Sana wag akong matulad sa inyo. Knock on wood." Pagka knock on wood niya, tumayo siya. Tapos lumabas. Lumabas. Sabi nung dalawa, "Besh, saan ka pupunta? Nagkikwentuhan pa tayo dito." Sabi niya, "Hindi niyo ba narinig? May kumatok." Ay, sana, sabi niya, wag akong matulad sa inyo. Nakalimutan. Nakalimutan yung bonding nilang tatlo na sila ay nasa iisang bahay, magkakasama, magkakaibigan. Ang tawag diyan, pag dumating sa buhay natin diyan, may sakit na ganyan, di ba? Ang tawag diyan, dementia. Tama po ba? Pero ito, ang tawag dito, dementia of the soul. Kasi, it is when you forget your spiritual identity. Ito yung pagkalimot sa iyong spiritual family. Ang lungkot naman, dahil sa conflict, nagkalimutan. Dahil sa conflict, nagsulian ng kandila. Magkumpare.
Diba? Merong hindi pinagkasunduan. Nagsulian ng kandila. Sayang. Sayang yung pagkakaibigan. May mga churches na nangyari din ng ganyan. Ba? Do not forget who we are at sana maging mas matimbang kesa sa conflict yung dahilan kung bakit nandito tayo sa church. Sana mas matimbang yung dahilan kung bakit tayo magkakasama ngayon. Sana mas maging matimbang yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya nga po ito ay isang art dahil kailangan nating reviewin, back to basic, i-analyze, pahalagahan, all effort kailangan nating ibigay para manatili sa ating isip at puso ang bawat isa. We need to remember our identity in Christ, that common ground we have. Brothers and sisters, conflict lang yan. Kristiyano ako, sabihin mo. Kaya natin yan. Conflict dito, conflict doon, lumabas ka man, may conflict din kahit saan ka magpunta. Sa trabaho, conflict lang yan. Kristiyano tayo. Kaya natin yan. Please be reminded that when believers are united in love and purpose, the church becomes more effective in evangelism, in discipleship, and to our service. I encourage to intentionally choose Jesus Christ in your life. Intentionally choose reconciliation. Let go of old offenses and pursue peace, remembering that our common ground in Christ is what? Unbreakable. Hindi nyo kayang basagin yan. Yan po yung lalim ng ginawa ng Panginoong Yesus 2,000 years ago. Pangalawa, choosing prayer over anxiety. Ito, malupit. Di ba? In preparing this message, nagkaka-anxiety na nga po ako. Hindi ko alam paano ko tatapusin. Isang buwan, mind you. 1 month in the making. Kaya sabi ko sa inyo, kanina, pag may pagtsatsaga, meron tayong, pag ito na-absorb natin, masaya tayong uuwi sa tulong ng Diyos. The choice to rejoice. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord. Magsaya kayo sa Panginoon. In verse 4 and 5. Pero may pero no? Parang imposible. Pero hindi niya naman sinasabing, pikiin mo yung happiness na nararamdaman mo. Tinatalo ka na kasi ng anxiety. Tinatalo ka na ng depression. Di ba? Huwag mong piliin ang huwad na kasiyahan. It's a choice to focus on the unchangeable goodness of God. Piliin mong mag-focus sa kabutihang hindi nagbabago mula sa Diyos. Regardless of your circumstances, it's an internal, not an external choice. Okay, again, sa ating kultura, meron tayong tinatawag na pakitang tao. But Paul, sabi niya, choose genuine. Choose internal joy in the Lord. The choice to turn to God instead of worrying, which is a choice to dwell on our fears. Pag pinili mong mag-dwell
sa inyong takot, sabi ni Paul, piliin mong manalangin. He tells us to present our request to God with thanksgiving. Panalangin may pagpapasalamat. The choice to be thankful in the midst of trouble changes our perspective and focuses our attention on God's sovereignty and faithfulness. 2 days ago, sabi ko kay Bidge, paano kung dumaan sa atin, direct hit tayo ng bagyong Opong? Anong gagawin natin? Baka wala akong lapel. Brown out. Paano kakanta? Ang daming naglalaro sa isip ko. Gulong-gulo ako. Sabi ni Paul, choose prayer. Napakabuti ng Diyos. In-spare niya kayo. In-spare niya tayo from Opong. Pero hindi ko rin naman sinasabi na hindi mabuti ang Diyos sa kanila. Ang sinasabi ko po, whatever your situation, piliin niyo po sanang manalangin. Mukha naman, kasi pag prayer night dito, yun na. Ang dami namin. Ang dami namin no? Obviously, may problema. Sabi ni Paul, piliin niyong manalangin in every situation ng inyong buhay. I am inviting you again, prayer meeting, prayer night, 6 to 7 p.m. every Thursday. Please, attend po tayo. Piliin nyo. It's an art. It's an art. Piliin yung isang tabi muna kung ano yung mga gagawin nyo. Piliin nyo yung oras na yon. Saglit lang naman yun, 1 hour. Maganda kasi na sama-sama tayo in one accord, in one mind, humihingi, lumalapit, at nananalangin sa Panginoon. Hindi nyo ba napapansin, hindi kadalasan po whenever meron akong bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na manalangin, wala po akong manalangin, schedule ko ng prayer, ng preaching message, hindi po ako, maiksi lang po ang aking panalangin, and it is directly to the Father, without any requests or provisions na hinihingi sa Diyos, maliban na lang sa wisdom, knowledge, and yung fellowship natin dito. Kasi po, kung napapansin niyo yun, gusto ko kasi, meron tayong specific night, meron tayong araw para kung saan pwede nating dalhin lahat ng ating hinaing sa Diyos. Kasi para sa akin, ang Sunday worship, para ito sa Kanya Para ito sa Diyos. Para lamang ito sa Kanya. Ibigay natin yon wholeheartedly. Sambahin natin ang Diyos in every word, in every songs, in every strength, mind, wisdom na meron tayo. I-dedicate natin to. I-dedicate natin to sa Kanya. Sa Kanya lang. Sa araw ng linggo. Kaya kung meron po kayong mga gustong ipag-pray, ilapit, pwede po tayong gumawa dyan ng isang request or someday gagawin po natin yan para doon natin, or personally, attend po kayo every Thursday sa ating prayer night. The result of the right choice. The incredible promise in verse 7 is that when we make this choice, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ. Hindi lang po ito kapayapaan na nararamdaman mo lang, meron itong tinatawag na divine guard
It's like a security detail para po sa ating puso at sa ating isip, protecting us from the anxiety that threatens or overwhelm us. Ang hirap na ho kasing mag-isip, ang hirap ng gumawa ng direksyon kapag ka gulong-gulo ka na sa buhay mo. Again, prayer. Ang resulta ng tamang pagpili, guard. The God of peace will guard your heart and soul. Anxiety does not empty tomorrow of its sorrows. Hindi ho yan nauubos, but only empties today of its strength. Charles Spurgeon. Kuhang-kuha ni Charles Spurgeon yung konsepto ni Paul that anxiety is draining. Nakakatuyot, but prayer is empowering. Sabi ni Corrie ten Boom, when life is rough, pray. When life is great, pray. In all things, pray. Nung mabasa ko ang story ni Corrie ten Boom, siya ay isang Dutch Christian Reformed Church from Netherlands. Survivor po siya ng Holocaust. Yung World War II, 1941 to 1945. By Nazis led by Adolf Hitler, kung saan 6 million Jewish murdered and slaughtered. Ang ginawa ni Corrie, she and her family ay inaresto ng mga Nazis. Why? Kasi kinakanlong niya o itinatago niya yung mga Jewish during that time. Hinuli siya ng mga Nazis, kinulong, dinala siya sa concentration camp. At hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong pamilya. But because dahil sa kanyang mga ginawa, ang kanyang mga mahal sa buhay ay pinatay. But she was spared. Kaya ramdam na ramdam niya yung Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. She knew the power of prayer in anxiety and in suffering. Galing, no? Babae, si Corrie ten Booms. Pero, wow, nakakagulat yung kanyang pag-stand. Tinago niya yung mga Jewish para hindi madakip at patayin ng mga Nazis during that time. May tanong po ako, what's the first thing you do when you face a problem? Parang sa mag-asawa, halimbawa na lang. Ano kaya ang sikreto ng mag-asawa para mapagtagumpayan nila ang mga problema sa buhay nila? Una, communication. Tama? Lagi ko kasing naririnig yan. Mag-usap kayo. Ba? Pag nagtampo, mag-usap kayo. Sabi, dapat lagi kayong nag-uusap, lalo na kapag ka may problema. Kaya kami ni Janet, my wife, my lovely wife, 31 years na kaming hindi nag-uusap. Wala kaming problema eh. Ba't kayo mag-uusap? Di ba sabi niya, pag may problema, mag-uusap kayo. Hindi kami mag-uusap. Ay, joke lang. Maniwala kayo sa akin, ha? Biro lang, biro lang. Commercial lang po yun, commercial.
Do you worry? Do you worry? Do you complain? Or choose to pray with a thankful heart? Piliin natin manalangin, magpasalamat ng may pusong nagmamahal sa Diyos. I want you to replace worry with prayer this week. Palitan nyo ng panalangin yung mga anumang bit-bit nyong pag-aalala. Ako, grabe talaga yung pag-aalala ko dun sa bagyo. Pero salamat talaga sa Diyos. Write down, sabi ni Elder Alex, isulat nyo. Meron tayo nito, sulatan nyo. Wala kayong dalang ballpen, no? Laway. Joke lang. Nagdala kayo ng ballpen para naman ma-fill upan nyo to. Tingnan nyo ako, may sagot na ako. Wala man akong ballpen dito. Oh, ang galing, di ba? Paano nangyari yun? I-joke ulit. Write down a specific worry and turn it into a prayer of thanksgiving and trust God. Pangatlo, choosing focus over distraction. Piliin yung mag-focus sa Diyos sa kahit anong distraction na dumating sa buhay natin. The choice of what to think about. Piliin nyo, ano ba kayang gusto kong maiwan sa isip ko? Our minds are battleground. Tama? Battleground yan ang ating isip. And what we choose to dwell has a direct impact in our peace. Paul provides a divine mental checklist. Gumawa na si Paul. Bago pa tayo magkasama-sama, ito ginawa niya. Filter our thoughts. Una, whatever is true. Kung ano yung totoo. Whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, lovely, admirable, excellent, or praiseworthy. This is a deliberate, intentional, and conscious choice. Piliin nyo yun. May checklist na. Piliin nyo yun. Kasi, we have a choice. Sa ayaw at sa gusto nyo, pipili tayo eh. What we allow to occupy in our mental and emotional space. The choice to put into practice. Okay. The art of choosing extends beyond our thoughts. Hanggang ito ay maging actions. Paul tells his followers to put into practice what they have learned from me. This is an active choice to live out our faith. Extend beyond our thoughts. It is not enough to just know the right things. We must choose to do them. Hindi po talaga sasapat na alam mo lang kung ano yung dapat gawin. Kung hindi, alam mo rin kung paano ito gawin. Kaya nga, ang example na nilagay ko rito ay napaka-importante ito. Practice Sabbath Day. Minsan kasi, baka kasi dahil pagod ka lang. Kaya ka distracted. Tama? Kailangan mo ng focus. Focus, pagod ka. So, hindi mo magawa. Baka need mo lang magpahinga. Meron ako isang kwento. Kwento na naman. Buhay na naman. Ang kwento ng isang reporter at ang isang farmer. Narinig nyo na yon? Hindi pa. Good. Salamat. Sabi ng reporter, Kuya, pwede ka bang ma-interview? Tatanungin lang naman kita kung tungkol dyan sa mga kalabaw mo, sabi niya sa farmer. Sabi nung farmer, yeah, it's okay. Please proceed. Ibang klase yung farmer, English speaking. Nahirapan nga ako rito eh. Talo pa ako nung farmer. Sabi niya, Kuya, saan mo pinaliliguan tong mga kalabaw mo? Sabi nung farmer, alin dyan? Yung puti o yung itim? Yung puti. Yung puti. Dyan lang, sa sapa. Sabi niya ganun.
Yung itim, andyan lang din sa sapa. Tapos sabi niya, okay. Kuya, sabi nung reporter, anong pinapakain mo sa kalabaw mo? Sabi nung farmer, alin dyan? Yung itim o yung puti? Sabi nung farmer, yung puti. Damo lang. Okay, damo. Yung itim. Yung itim. Damo rin. Pakamot yung reporter kuya, sabi niyang ganon, saan mo pinatutulog yung mga kalabaw, lalo na pag gabi? Sabi nung farmer, alin dyan? Yung puti o yung itim? Sabi nung farmer, kuya, bakit ka ba tanong ng tanong kung alin dyan? Isa lang naman ang sagot mo. Sabi niyang ganito. Sabi niyang ganon. Kasi ganito yan. Yung puti sa ilalim ng puno. Yung puti sa akin yan. Sabi niyang ganon. Nakahinga ng maluwag yung reporter. Sabi ng reporter, yung itim, kanino yan? Sabi niya ganon. Yung itim, sa akin din yan. Pagbali-baligtarin nyo man, out of focus na po yung kausap. Wala na Kasi, kayo ba naman magsaka ng lupa ng sakahan, di ba? Nakakapagod. Kaya kung minsan, kailangan nyo rin magpahinga. Kung hindi, mababaliw kayo. Kaya nga ang Diyos matalino Sabi niya, magpahinga kayo. Magpahinga kayo. Kasi baka bukas o mamaya, pag di kayo nagpahinga, iba na iniisip nyo. The result of right choices, the ultimate promise is, and God of peace will be with you when we make the internal choices to think and act according to God's will. We experience His presence, and His presence is the source of all peace. Peace is not found in the absence of problems. Uniulit ko lamang po. Hindi mo yan matatagpuan kapag in the absence of problems, but in the presence of God. Sabi ni Sheila Walls, when we walk with the Lord in the light of this word, what a glory He sheds our way. This metaphor reminds us that we focus on and shapes our experience. We may not always be able to change our surroundings, but we can choose what we mentally zoom in. Your lens did not change, your surroundings does not disappear. Alam nyo kung ano nagbago? Yung focus nyo. In the same way, Paul invites us to refocus the lens of our minds to stop entering your fear, shame, and temptations or distractions, and instead choose to focus on what is true, what is noble, what is pure, lovely, and praiseworthy. You cannot control every thought that enters your mind, but you can choose what to stay. What you focus on, you magnify. What you magnify, you follow. And what you follow will shape your peace. So what are you feeding your mind today? Negative news? Gossip? Or are you intentionally choosing to meditate on God's truth? In our conclusion, the art of choosing is a spiritual discipline. It is conscious decision to choose unity over conflict, prayer over anxiety, and godly focus over worldly distractions. We will never be able to control every circumstance, but we can always choose our
response. Heavenly Father, thank you for your reminding us today that real peace comes not from perfect circumstances, but from choosing you in every situation. Help us to choose unity when conflict arises, choose prayer when anxiety comes, and wisdom to choose godly focus when distractions try to take our mind. Guard our hearts, O Lord, with your peace. Teach us to respond in faith, love, and wisdom this week. Be our strength and our peace always. We also pray for your guidance as we seek for interim senior pastor. Raise up the one who will lead with wisdom, love, and humility. Give them courage to preach your word. Hear a heart for your people and vision to grow our church in faith and in unity. Let your perfect will be done in this process. In Jesus' name we pray. Amen.